Isa sa pinakamahalagang kasanayan na maaari mong linangin sa buhay ay ang kakayahang makilala ang tunay na ugali ng tao. Hindi ko tinutukoy ang simpleng paghusga kung gusto mo o hindi ang isang tao. Iyan ay kagustuhan, hindi pagkilala. Ang tinutukoy ko ay mas malalim, na nakabatay sa maingat na pagmamasid at tunay na pag-unawa sa kalikasan ng tao, dahil ito ang katotohanan. May mga tao sa mundong ito na hindi nagnanais ng iyong kapakanan. Maaring maging malupit ang tunog nito, pero ito ang realidad. May mga taong malisyoso, mapanlinlang at magmamanipula sa iyo, hindi dahil naliligaw o nalilito sila, kundi dahil sila pa ang natutuwa sa pagwasak. Kung hindi mo makikita ang mga babalang palatandaan, maaari mong anyayahan ang mga ganitong tao sa iyong buhay na akala mo'y kaibigan, kapareha o gabay. Pero sa totoo, sila ang mga balakid sa pagiging hinintay mo. Maaring iniisip mo, gusto ko sanang maniwala sa kabutihan ng tao. Gusto ko sanang ipalagay ang pinakamabuti. Mataas ang layunin yan, kahanga-hanga pa nga. Pero ito rin ay kawalan ng muwang. Ang pag-aakala ng pinakamabuti sa isang tao nang hindi sinusuri ang kanilang kilos ay hindi optimismo, ito ay pagkabulag. At ang pagkabulag ay mapanganib. Kapag hindi ka makakita ng malinaw, mahuhulog ka sa bitag, malilinlang ka, at bago mo malaman, ikaw ay nasa relasyon o kapaligirang sumisipsip ng iyong lakas, nagpapababa ng iyong moral, at minsan pa'y sumisira sa iyo. Paano mo bubuksan ang iyong kamalayan? Paano mo sasalihan ang sarili na makilala ang mga kumikilos ng may masamang layunin? Ang unang hakbang ay magbigay ng tunay na pansin, hindi lamang sa sinasabi ng tao, kundi sa kanilang ginagawa. Mahalaga ito dahil madali ang salita, mura ang usapan, at ang mga masasamang tao, lalo na ang mga manipulative, ay madalas na bihasa sa paggamit ng salita upang itago ang kanilang tunay na anyo. Sasabihin nila ang eksaktong gusto mong marinig. Ipapakita ang sarili bilang mabait, mapagbigay, o matalino. Pero kung tunay na pagmamasdan mo sila, kung tititigan mo ang kanilang kilos, makikita mo ang mga bitak sa kanilang maskara. Isa sa pinakamaasahang babala ng masamang tao ay ang hindi pagkakapareho ng kanilang salita at gawa. Nangangako sila ng katapatan, pero nagtataksil kapag may pakinabang. Nangangaral sila ng kabutihan pero nabubuhay sa panlilinlang. Sinasabi nilang sinusuportahan ka, pero ang kanilang kilos ay sumisira sa iyo, at ito ang kanilang taktika. Ayaw nilang mapansin mo ito. Umaasa silang hindi ka magbibigay ng sapat na pansin upang makita ang pattern. Pero kung bubuksan mo ang iyong kamalayan, kung sasalihan mo ang sarili na magmasid kaysa makinig lamang, mapapansin mo ang mga hindi pagkakaparehong ito. At kapag nakita mo na, hindi mo na ito maaring balewalain. Isa pang mahalagang palatandaan ay ang pakikitungo nila sa mga walang maiaalok sa kanila. Ito ang tunay na pagsubok ng ugali. Dahil kahit sino ay maaaring maging mabait kapag may pakinabang. Pero kung nais mong makita ang tunay na kalikasan ng isang tao, tingnan kung paano nila tratuhin ang mga mas mababa sa kanila, paano nila kausapin ang serbidora sa restauran, paano sila kumilos sa janitor sa opisina, paano sila kapag walang gantimpala ang kanilang kabaitan. Ang taong malupit sa mga walang kapangyarihan ay nagpapakita ng pangunahing katotohanan tungkol sa kanilang kaluluwa, at ang kalupitang iyon ay hindi mananatili sa mga nasa ibaba lamang sa kalaunan. Ito ay dadaloy sa bawat aspeto ng kanilang buhay, at kung masyado kang lumapit, ikaw ang magiging target. Pag-usapan natin ang panlilinlang. Dahil ang manipulasyon at panloloko ang pangunahing sandata ng masasamang tao, ito ang paraan nila upang kontrolin ang iba, upang makuha ang gusto nang hindi ipinapakita ang tunay na intensyon. At ang nakakatakot, marami sa kanila ay bihasa sa panlilinlang ilang taon, minsan dekada.
ang ginugol nila sa pagpapahusay ng kanilang kakayahang baluktutin ang realidad. Kung hindi ka mag-iingat, kung hindi ka mapagbantay, malilinlang ka. Isa sa pinakakaraniwang taktika ng manipulasyon ay ang gaslighting. Malamang narinig mo na ang terminong ito, pero linawin natin. Ang gaslighting ay kapag binabaluktot ng isang tao ang iyong pananaw sa realidad upang pagdudahan mo ang sarili mong paghuhusga. Ito ay psikolohikal na labanan. At napaka-epektibo nito dahil kapag napapaduda ka sa iyong alaala, pananaw o damdamin, makokontrol ka nila. Maari kang mapaniwala sa anumang gusto nila. Maaari nilang ilarawan ang sarili bilang biktima kahit sila ang nang-api. Maaari kang mapaniwala na labis ang reaksyon mo kahit tama ang iyong tugon. Sa paglipas ng panahon, binaluktot nito ang iyong kakayahang magtiwala sa sarili. At kapag hindi mo na mapagkakatiwala ng sarili mo, nawawala ka na. Paano mo poprotektahan ang sarili mula sa panlilinlang? Una, magtiwala sa iyong kutob. Kung may mali sa isang interaksyon, kung may hindi pagkakapareho sa sinasabi at nangyayari, bigyang pansin ang pakiramdam na iyon. Huwag itong baliwalain o ipaliwanag. Napakahusay ng iyong subconscious sa pagkilala ng mga hindi pagkakapareho kahit hindi mo agad maipaliwanag. Ikalawa, tanungin ang sarili, ginugulo ba ako ng taong ito? Mahalaga ito dahil kapag nakikipag-usap ka sa isang tapat na tao, malinaw ang lahat, direkta ang komunikasyon, alam mo ang iyong posisyon. Pero kapag manipulator ang kaharap mo, laging may hamog ng kalituhan, isang sandali. Mainit at mapagmahal sila, sa susunod, malamig at malayo. Isang sandali, pinupuri ka, sa susunod, sinisiraan ka. At magsisimula kang magtanong, ako ba ang mali? Iniisip ko lang ba ito? Hindi mo iniisip lang. Ang kalituhang iyon ay sinadya, isang taktika. At kung palagi kang nagdududa sa realidad sa isang relasyon, iyon ay malaking babala. Ang ikatlong hakbang ay obserbahan kung paano tumugon ang isang tao kapag hinintay mo sila ng katotohanan. Kritikal ito dahil ang mabubuting tao ay kayang aminin ang pagkakamali, pero ang manipulator hindi kailanman aamin ng kasalanan. Sa halip, ililihis nila ang usapan, ipapasa ang sisi, o babaluktutin ang pag-uusap hanggang ikaw ang mali. Magdadala ka ng lehitimong issue, pero sa halip na tugunan ito, magagalit sila, gagamitin ng guilt, o ipaparamdam na mali ka sa pagbanggit nito. Hindi iyon normal na paglutas ng alitan. Ito ay emosyonal na manipulasyon. Ano ang gagawin kapag nakilala mo ang mga ganitong kilos? Simple pero hindi madali. Lumayo ka, magtakda ng hangganan. At huwag makipagtalo sa mga determinadong baluktutin ang realidad dahil hindi ka mananalo. Hindi ka makakapagpaliwanag sa taong walang respeto sa katotohanan. At ito ang pinakamahalaga. Hindi mo mababago ang mga ganitong tao. Marami ang nahuhulog sa bitag na ito na iniisip na kung mahal mo sila ng sapat, kung ipapaliwanag mo ng malinaw, o kung bibigyan mo ng isa pang pagkakataon, magbabago sila. Hindi. Ang mga tao ay nagbabago lamang kung gusto nila, at ang mga tunay na mapanlinlang ay hindi nais magbago dahil epektibo ang kanilang taktika. Nakukuha nila ang gusto, natutuwa sila sa kaguluhang nililikha. Ang trabaho mo ay protektahan ang sarili, buksan ang kamalayan, at bumuo ng relasyon sa mga nagdadagdag sa iyong buhay. Hindi sumisip-sip nito dahil ang iyong hinintay, tagumpay at kaligayahan ay nakasalalay sa mga kasama mo. Kaya maging mapagbantay, maging maingat, at higit sa lahat, huwag kailanman baliwalain ang sinasabi ng iyong kutob. Isa sa pinakamapanganib na katangian ng masamang tao ay ang kanilang pagtanggi na maging responsable sa anumang bagay. Palagi nilang itinuturo ang sisi sa iba. Kung hindi mo makikilala ang katangiang ito ng maaga, maaari kang gumugol ng mga taon sa mga psikolohikal na laro ng mga hindi kailanman aamin ng mali, at wala nang mas nakakapagod kaysa rito.
Naglalagay sila ng mga enabler sa paligid nila, mga taong sasalo ng sisi at dadalhin ang kanilang mga pagkukulang dahil alam nila na kung wala ang suporta, guguho ang kanilang ilusyon. Hinintay nila ang mga mabubuting tao na madalas ay may matibay na moral upang gamitin bilang kalasag laban sa realidad. Bakit? Dahil kailangan ng masasamang tao ang mabubuti para mabuhay. Kung may integridad ka, naniniwala sa katarungan at sinusubukang makita ang pinakamabuti sa iba, ikaw ang hinintay ng manipulator. Gagawa ka ng mga dahilan para sa kanila, sasabihin mo. Baka mahirap ang kanilang pagkabata o baka kailangan lang nila ng oras. Samantala, patuloy ka nilang gagamitin. Ano ang nangyayari kapag tumanggi ang isang tao na maging responsable? Nagiging mapait sila. At ang puot ay isa sa pinakanakakalaso na estado ng isip. Kung palagi kang nagsisisi sa iba, magsisimula kang maniwala na hindi makatarungan ang mundo. Kumbinsido ka na may mga kumukontra sa iyo. Kapag naniwala ka rito, magsisimula kang magbigay katwiran sa mga mapanirang kilos. Kaya nila minamanipula ang iba, hindi lang upang iwasan ang sisi, kundi upang parusahan ang mga hinintay nilang responsable sa kanilang pagdurusa. Sinisira nila ang mga relasyon, sinisira ang pagkakaibigan, at sinisiraan ang mga kasamahan dahil kumbinsido silang hindi makatarungan ang buhay sa kanila. Ang trahedya ay habang tumatanggi silang maging responsable, lalong lumalala ang kanilang sitwasyon. Mahirap na ang buhay. Kahit naganap kang responsable sa iyong kilos, pero kung tatanggihan mo ang pananagutan, ang buhay ay hindi lamang magiging mahirap, ito ay magiging hindi na kayang tiisin. Sa bawat pag-iwas sa sisi, pagtanggi na matuto mula sa pagkakamali o pagpapasa ng pasanin sa iba, nawawalan ka ng kontrol sa iyong kapalaran. Nakikita ko ito sa mga may mentalidad ng biktima. Sinasabi nila, hindi ako magtatagumpay dahil rigged ang sistema. O, hindi ako masaya dahil hinintay ako ng iba. Hindi nila napapansin na sa bawat pagsabi nito, pinalalakas nila ang kanilang kawalan ng kakayahan. Tinuturuan nila ang sarili na wala silang kontrol sa kanilang buhay. At kapag naniwala ka rito, nagiging marioneta ka sa kwento ng iba. At ito ang mahalaga. Gusto ng masasamang tao na maniwala kang wala kang kontrol. Gusto nilang isipin mo na ang lahat ay kapalaran, swerte, o anumang dahilan na nababagay sa kanila. Dahil sa sandaling kontrolin mo ang iyong buhay, sa sandaling sabihin mo, ako ang responsable sa kung nasaan ako at kaya ko itong baguhin. Nagiging immune ka sa kanilang manipulasyon, tumitigil ka sa paglalaro ng kanilang laro. Paano mo poprotektahan ang sarili mula sa ganitong mga tao? Una, bigyang pansin ang mga pattern. Kung palaging may dahilan ng isang tao kung bakit hindi kailanman sila mali, iyon ay malaking babala. Kung sa bawat pagkakamali, agad silang naghihintay ng ibang sisihin, mag-ingat ka dahil kung hindi, ikaw ang magiging scapegoat nila. Ikalawa, panatilihin ang pananagutan sa mga tao. Huwag hayaang muling isulat ang kasaysayan. Kung nakikita mong binabaluktot ang katotohanan, tawagin ito kahit sa isip mo lamang. Kung hindi, magsisimula kang magduda sa sarili mong pananaw at yun ang gusto nila. At panghuli, kunin ang buong responsibilidad sa iyong buhay. Huwag maghintay ng pahintulot para magtagumpay. Huwag hayaang maging dahilan mo ang mga dahilan ng iba. Dahil ang tanging mas masahol pa kaysa sa pakikitungo sa taong tumatangging maging responsable ay ang maging ganitong tao. Mag-ingat. Dahil kung hahayaan mong maimpluwensyahan ka ng mga ganitong tao ng matagal, yun ang maaring mangyari. Magbantay, panoorin ang mga palatandaan, at huwag kailanman hayaang hilahin ka pababa ng kawalan ng pananagutan ng iba. Isa sa pinakamapanganib na katangian ay ang inggit. Ito ay tahimik na sumisira, hindi ito nagpapakilala ng hayagan. Lumalago ito sa likod, nagpapanggap bilang kaibigang nag-aalala o kasamang maaasahan, pero sa ilalim, hinintay nitong sirain ka. Ang mga tunay na mapanirang tao ay puno ng inggit. Hindi nila kaya na makita kang nagtatagumpay. Sa kanilang isip,
Ang iyong tagumpay ay direktang atake sa kanilang kabiguan. Dito pumapasok ang puot. Ang inggit ay maaring pribadong damdamin lamang. Pero ang puot ay sandata. Doon nagsisimula ang isang tao na isipin, hindi ko lang hinintay ang meron ka. Pero sa tingin ko rin, hindi mo ito karapat-dapat. Ang kamalayan sa mga katangian ng masasamang tao bago sila makapasok sa iyong buhay ay mahalaga, at ang inggit ay isa sa mga iyon. Kung hindi mo ito makikita ng maaga, maari itong makalason sa iyong mga relasyon, kumpiyansa at kakayahang sumulong. Pag-usapan natin kung paano nauugnay ang inggit sa manipulasyon. Ang mga naiinggit sa iyong tagumpay ay hindi kailanman aamin nito ng direkta. Sa halip, itinatago nila ang kanilang puot bilang payo o pag-aalala. Nakita mo na ito, di ba? Magkukwento ka tungkol sa isang kapanapanabik na layunin, at sa halip na suporta, itinatanim nila ang duda. Masyadong kompetitibo yan. Sigurado kang kaya mo. Oh, maraming nabigo dyan. Ayokong masaktan ka. Parang nagmamalasakit sila, pero hinintay nila na panatilihin kang maliit. Nakikita nilang umaakyat ka at natatakot sila, kaya hinintay ka nilang ibaba sa lugar na komportable sila. Maaring isipin mo, baka hindi nila sinasadya, baka realistiko lang sila. Pero tanungin mo ang sarili, sasabihin ba nila ito sa iba? Pareho ba ang reaksyon nila kung tagumpay nila ang nakataya? Ang totoo, ang mga naiinggit ay may pattern. Pinanghihinaan lamang nila ang mga hinintay nilang kakumpetensya, at pagkatapos ay ang pananagutan, tulad ng napag-usapan natin. Ang masasamang tao ay hindi kailanman tumatanggap ng responsibilidad sa kanilang pagkukulang, at ano ang resulta? Inggit. Dahil kapag tumanggi kang aminin na ang iyong tagumpay o kabiguan ay dahil sa iyong kilos, ang tanging opsyon ay sisihin ang iba. At sino ang sinisisi nila? Ang mga nagtatagumpay, ang mga sumusulong habang sila ay natigil. Kapag lumalaki ang puot, hindi ito nananatili sa loob ng isang tao. Naglalabas ito sa kanilang kilos, salita, at pakikitungo sa iyo. Dito nagiging sabotahe ang inggit. Minsan ito ay banayad, mga komentong pasibong agresibo, dismissive na saloobin, kawalan ng suporta kapag kailangan mo ito. Minsan ito ay direkta, pagpapakalat ng tsismis, pagsisikap na siraan ka, o pagsalungat sa iyo ng palihim. At ang pinakamasama, kung hindi ka mag-iingat, ang kanilang inggit ay maaaring makahawa sa iyo. Kung hahayaan mong itanim nila ang duda, magsisimula kang magduda sa sarili. Baka tama sila, baka hindi ko karapat-dapat ito, baka hindi ako dapat magsikap ng husto. Huwag hayaang mangyari iyon. Iyon ang gusto nila. Gusto nilang lumiit ka. Dahil kung gagawin mo, hindi nila kailangang harapin ang kanilang sariling kabiguan. Balikan natin ang pananaw, dahil may aral din para sa iyo. At maaring medyo masakit ito, tanungin mo ang sarili. May inggit ba ako sa iba? Kung oo, kailangan mong tugunan ito agad. Ang inggit ay lason. Kung hindi mo ito bubunutin, sisirain ka nito mula sa loob. Ang tamang tugon sa tagumpay ng iba ay hindi puot, kundi pag-aaral. Sa halip na itanong, bakit sila at hindi ako? Tanungin mo, ano ang ginawa nila na hindi ko ginawa? Sa halip na siraan sila, obserbahan ang kanilang mga gawi, mindset, at etika sa trabaho. Gamitin ang kanilang tagumpay bilang inspirasyon, hindi pinagmumulan ng kapaitan. At kung napapaligiran ka ng mga naiinggit, ang mga lihim o hayagang nagtatanim ng puot sa iyong pag-unlad, kailangan mong pumili. Hahayaan mo ba silang hilahin ka pababa o tataas ka at lalayo? Walang gitnang opsyon. Gumugol ng sapat na oras sa mga naiinggit sa tagumpay at makakahawa ang kanilang mindset. Iyon ang pinakamabilis na paraan upang sirain ang iyong potensyal. Tandaan ang sinabi ko. Ang masasamang tao ay hindi laging may babalang label, pero kung magbibigay ka ng pansin, makikilala mo ang mga tunay na sumusuporta sa iyo at ang mga lihim na hinintay mong mabigo ka. At kapag nakita mo ito, hindi mo na maaring baliwalain. Kapag nakilala mo ang inggit bilang refleksyon ng kawalan ng kumpiyansa ng iba,
Hindi bilang sukat ng iyong halaga, nawawala ang kapangyarihan nito. Tumitigil ka sa paghihintay ng pag-aproba mula sa mga ayaw mong magtagumpay. Tumitigil ka sa pagpapaliwanag sa mga hindi kailanman makakaunawa. At higit sa lahat, tumitigil ka sa pagkaramdam ng guilt sa paglampas sa mga tumatangging lumago. Dahil sa huli, ang iyong tagumpay ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa iyo, sa iyong kakayahan, at sa hanggang saan mo gustong itulak ang sarili. Kung hindi kaya ng iba na tanggapin yon, problema nila yon, hindi sa iyo. Pero huwag hayaang maging limitasyon ng kanilang puot sa iyo. Masyadong malaki ang nakataya at masyado kang may potensyal para sayangin ito sa pagsisikap na pasayahin ang mga hindi kailanman magpapalakpak para sa iyo. Pag-usapan natin ang kawalan ng empatiya dahil ito ang isa sa pinakamapanganib na katangian. Hindi ko tinutukoy ang mga paminsan-minsang nahihirapan na makita ang pananaw ng iba. Lahat tayo ay dumadaan dyan. Ang tinutukoy ko ay ang taong sa fundamental na paraan ay walang pakialam sa epekto ng kanilang kilos sa iba. Ang taong kapag ikaw ay nagdurusa, itinuturing itong hindi mahalaga o mas masahol pa. Bilang pagkakataon, kailangan mong makilala ito. Kung hindi, magsisimula kang magbigay ng dahilan para sa kanila, iisipin na mababago mo sila. O mas masahol pa, maniniwala na ang pakikitungo nila sa iyo ay nararapat. Balikan natin ang mas malaking larawan. Napag-usapan natin ang kamalayan, ang kakayahang makita ang mga babalang palatandaan. Ang kawalan ng empatiya ay isa sa pinakamahalaga dahil kung hindi mo ito makikilala, bubuksan mo ang sarili sa malaking psikolohikal na pinsala. Ang mga walang empatiya ay hindi aksidenteng nasasakta ng iba. Ginagawa nila ito ng sistematiko, walang pagsisisi, at madalas sa mga paraang hindi agad halata. Paano ito gumagana? Balikan natin ang manipulasyon at panlilinlang. Ang taong walang empatiya ay madalas na bihasa sa manipulasyon. Bakit? Dahil wala silang nararamdamang moral na responsibilidad tulad ng sayo. Hindi sila nakakaramdam ng guilt o kahihiyan tulad ng mabubuting tao. Kung magsinungaling sila sayo at mahuli mo, wala silang pakialam. Iyon ay ganap na ibang psikolohikal na balangkas. Nangangahulugan ito na babaluktutin nila ang realidad, hindi lamang upang protektahan ang sarili, kundi upang kontrolin ka. Naranasan mo ba na pagdudahan ang sarili mong damdamin o reaksyon? Sasabihin mo, nasaktan ako niyan. At titingnan ka nila na parang ikaw ang mali sa pagbanggit nito. Iyon ay taktika. Dinisenyo upang hindi ka na tumayo para sa sarili dahil sa sandaling magduda ka sa iyong damdamin. Mas madali kang kontrolin. At kung makokontrol nila ang iyong emosyon, makokontrol nila ang iyong kilos. Bakit tumatanggi silang maging responsable? Isipin mo kung wala kang empatya, wala kang pakialam sa mga kahihinatnan ng iyong kilos sa iba. Kung nasaktan mo ang isang tao at sinabi nila ito sa iyo at wala kang nararamdamang guilt, bakit ka magiging responsable? Sa halip, ipapasa mo ang sisi. Sasabihin mo, masyado ka lang sensitibo. O, hindi iyon ang ibig ko. O, bakit ka laging masyadong drama? Nakikita mo ba ang pattern? Ito ay mapanganib na paraan ng pag-iisip. Ang pananagutan ay nagpapahintulot sa mga tao na lumago. Kung hindi mo maamin ang pagkakamali, hindi ka kailanman makakabuti. At kung hindi ka makakabuti, ikaw ay natigil o mas masahol pa, lumulubog sa mas malalim na antas ng kasamaan. Doon pumapasok ang inggit at puot. Bakit madalas na may malalim na puot ang mga walang empatiya? Dahil kapag hindi ka tumatanggap ng responsibilidad sa iyong buhay, sinisisi mo ang iba sa iyong kabiguan. At kapag sinisisi mo ang iba, nagtatanim ka ng puot sa kanilang tagumpay, kaligayahan, at kakayahang bumuo ng tunay na koneksyon. Iyon ay nakakalason na siklo. Hindi lamang nito sinisira ang kanilang buhay, nilalason nito ang lahat sa paligid nila. Naranasan mo ba ang isang tao na hindi makapagpasaya para sa iyo, na kapag may nagawa kang maganda, hinintay nilang bawasan ito o ipaparamdam na mali ang iyong tagumpay? Iyon ay puot.
Iyon ay taong nakikita ang iyong pag-unlad bilang personal na atake at ang masakit na katotohanan, madalas ang mga pinakamalapit sa iyo, kaibigan, pamilya, kasamahan, ang mga hinintay mong magiging pinakamalaking suporta, pero ito ang katotohanan. Mas gugustuhin ng ilang tao na mabigo ka kaysa harapin ang katotohanang wala silang ginawa sa kanilang buhay. At bumalik tayo sa empatiya, dahil ang mga walang empatiya ay hindi lamang nararamdaman ng puot. Kumikilos sila rito, aktibo nilang susubukang sirain ka, minsan ng banayad sa mga komentong hinintay na pagdudahan mo ang sarili, minsan ng hayagan sa pagpapakalat ng tsismis, pagkuha ng kredito sa iyong trabaho o pagpapalihis sa iba laban sa iyo. At ang nakakatakot, dahil wala silang empatya, hindi nila nakikita ang problema sa ginagawa nila. Sa kanilang isip, makatwiran sila. Kumbinsido silang nararapat kang ibaba, na may utang ka sa kanila, na ang kanilang pakiramdam ng kakulangan ay kasalanan mo. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Narito ang pinakamahalagang punto. Paano protektahan ang sarili kung hindi mo gagawin? Susuyuin ka ng mga ganitong tao. Ninakaw nila ang iyong oras, lakas at kumpiyansa. Gagawin ka nilang mas maliit para lang maging mas malaki ang pakiramdam nila. At hindi mo dapat hayaang mangyari iyon. Ano ang gagawin mo? Ang unang hakbang ay simple pero mahirap. Kailangan mong handang lumayo, hindi lamang pisikal, kundi mental, emosyonal at psikolohikal. Itigil ang paghihintay ng kanilang pag-aproba. Itigil ang pag-asa na magbabago sila. Hindi sila magbabago maliban kung gusto nila, at bihira itong mangyari sa mga ganitong tao. Kung paulit-ulit na ipinapakita ng isang tao na wala silang empatiya, tumatangging maging responsable at nagtatanim ng puot sa iyong tagumpay. Maniwala ka sa kanila, at kapag ginawa mo na, kapag pinili mong lumayo sa mga nakakalason, may kamangha-manghang mangyayari. Magsisimula kang makahatak ng mas mabubuting tao, mga hinintay kang itaas sa halip na ibaba, mga nagdiriwang ng iyong tagumpay sa halip na inggit dito, mga tumatanggap ng responsibilidad sa kanilang buhay sa halip na sisihin ka. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago, dahil kapag napaligiran mo ang sarili ng matitibay, motivated at mabubuting individual, nagiging isa ka rin sa kanila. At biglang, ang lahat ng enerhiyang ginugol mo sa pagsisikap na ayusin ang mga sirang tao ay naididirekta sa pagbuo ng iyong sariling buhay. Pero huwag magkamali, hindi ito madali. Nangangailangan ito ng tapang, paggalang sa sarili, at sa ilang panahon, maaring mangailangan ng pagharap sa kalungkutan, pero sa espasyong iyon, may bagong lalago. Isang bagay na mas maganda, at sa huli, iyon ang tunay na aral. Masyadong maikli ang iyong buhay at masyadong malaki ang iyong potensyal para sayangin ito sa mga walang pakialam sa iyo. Kaya maging matigas sa iyong mga hangganan, maging disiplinado sa iyong enerhiya, at higit sa lahat, maging matatag sa iyong pangako na maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili